Hey guys! Welcome to my channel. So today, gaya na naipangako, gagawa ko ng video regarding Taylor Swift. So, isa rin ba kayo sa mga Swifties? Okay, fan ni Taylor Swift, no? So, yung iba siguro, like me, unknowingly, pinapatugtog yung mga kanta niya and hindi natin alam, ayan, si Taylor Swift is part ng ng PSYOP or psychological op ng sabihin natin, mga nasa likod ng mga kaguluhang ito. Okay? Napaka-general na. Part ng mga elites. Pero ito, aaminin niya mismo na related siya. Connected siya. Connected pala, hindi related. Connected siya with George Soros. Okay? So, ayan, no? Hindi naman may tatanggi yung influence ni Taylor Swift, no? Sa buong mundo. And recently, UP to offer courses on Taylor Swift. Sabi ko, proud ka ba pag tinanong yung anak mo? Anong kurso na anak mo? Major in Taylor Swift. Di ba? Napakalaking kalokohan. Considering na UP, di ba? Isa sa mga prime schools natin and ang nagpapasweldo dyan is gobyerno. And then, sumunod yung Lasal. Mag-o-offer din daw ng kursong Taylor Swift. Di ba pinagtatawanan na tayo diyan ng mga foreigners or mga Amerikano? Ganun na ba pagsamba natin kay Taylor Swift? Di ba? So, may possible explanation diyan eh. Okay? So, recently kumakalat yung mga posts against Taylor Swift na part daw siya ng ginagamit siya ng kabal, ng mga elites, and may pagka-satanista daw siya. Yun yung part na yon, medyo hindi ako basta-basta naniniwala. Because baka naman sinisiraan lang. Okay? Pero kayo na lang humusga. Tignan nyo. Minsan sabi niya minsan hindi na nila kailangan itago Yan, isa sa mga concerts niya. Ano yung theme? Diba? Ahas. Yung daw, pinag-usapan yung suot niya. Snake skin. Yan pa, yan, malaking ahas. So, nung una, akala ko sinisiraan lang si Taylor Swift kasi nga sikat na sikat. Pero, tignan nyo naman, kayo na humusga. Diba? Ayan siya, sa baba. Ayan siya. Minsan, hindi na nga daw tinatago. Lantaran na, pero hindi natin nakikita kasi yung pag-idol natin sa mga celebrities grabe. Wala tayong pakialam kung anong affiliation niyan, kung ano nire-represent niyan. Wala tayong pakialam. Meron ako nabasang article Did Taylor Swift went to the dark side? Binenta niya ba yung kaluluwa niya para, kapalit is fame and fortune? Well, it's up to you. Sa interpretation niyo na yan. Pero, tignan niyo naman yan. Diba? Sige, papatulang ko yung sasabihin ng iba na, ito lang naman siguro, ahas lang. Wala masama. Ano ba sinisimbolize ng ahas? It's never a good thing. Never naging maganda pagka sinisimbol. Lalo na napakalaking mga ahas. Wala pa ako nakitang sinimbolo ang ahas na maganda. Okay? So, okay lang yan. Sabi ko, sige, baka hindi naman, baka lang talaga nagkataon lang. Di katulad ng iba, di ba? Hindi, ito nga pala, yung isang post about Taylor Swift. Yan, nakalagay, Kailangan ko ng salamin dito. You think you know who these celebrities are? Yan, Anton LaVey, founder of the Base Church of Satan with his daughter, Taylor Swift. So sabi, Taylor Swift is his grandson. So, trans ba tong si Taylor? Lalaki ba to dati? Anton LaVey was a Satanist. He had a daughter who was Satanist.
she had a son whose gender was inverted and is now the satanic Taylor Swift. Ha? So dati daw lalaki to si Taylor Swift? I don't know. Pero, ito ang alam natin. Ayan o, okay, this is ridiculous. Demons being released at Taylor Swift concerts. People from the underworld getting mad that she's saying so. What kind of fantasy world is she living in? Pwede, di ba? Pwede. Pwede guys na pinagpalit niya. Pero syempre, mahirap patunayan yan, di ba? Hanggang conspiracy theory na naman yan, kuro-kuro lang yan. Pero ito ang totoo, no? Connection niya with the elitists, globalists, mga kabal. Ito ang totoo, papakita ko sa inyo. Yan. Until nung napanood ko to, sabi ko, pinafollow ko to si Benny Johnson no? Panoorin nyo. Was never really that political until George Soros bought all of the rights to her music. So dati hindi political si Taylor Swift, no? Ngayon, pumanig na siya sa mga Democrats sa left. This is real. Alam nyo ba na si Taylor Swift, number 1 yan, nagpo-promote ng abortion? Kasi yan ang ng mga Democrats. So ito, aaminin niya. Hanggang ito na, from her mouth. Entire catalog was sold to Scooter Braun's Ithaca Holdings in a deal that I'm told was funded by the Soros family, 23 Capital. Soros family. Okay? Doon sa hindi nakakilala, sino ba si George Soros? Ayan. George Soros is a Hungarian-American billionaire hedge fund manager and philanthropist. Pero, tignan nyo tong taon to. May nakita ako isang YouTuber, ang description nito, this is the epitome of pure evil. Napakasama nitong taong to. Dati daw tong Nazi. Tapos pumunta sa Amerika, mayaman. I don't know, speculation. Hula ko, may dala siyang kayamanan. Nung nagpunta na siya Amerika, alam niyo naman ginawa ng mga Nazi, di ba, sa mga Jews. Kinuha lahat ng ari-arian nila, lahat ng mga ginto nila. Ultimo, gintong pustiso, gintong ngipin, gintong singsing, lahat ari-arian ng Jews. Tapos tinunaw. Ginawa mga gold bars. I don't know, wala akong katibayan, pero yan ang hula ko. Kung bakit naging sobrang yaman to, naging billionaire to, no? Being a Nazi. So, siya ngayon na nagpopondo ng mga anti-American policies, mga Democrats siya nagpopondo sa mga racial disputes para magkagulo yung mga lahi. Siya nagpopondo sa mga LGBTQ, siya nagpopondo. Okay? Meron nga tinatawag na DEI ba yun? Diversity. Siya rin na nagpopondo niyan. Kasi gusto niya masira ang Amerika. Siyempre, Nazi. Galit siya sa Amerika. Dinala niya yan sa Amerika yung galit niya. Diba? Kasi natalo sila. Diba? So, tuloy natin yung sinasabi ni Taylor Swift na naging yung relationship niya with the Soros family. And the Carlyle Group. Enter Operation Taylor. Okay, so, 'di ba sabi ko ginagamit siya ng kabal, ginagamit siya ng left, ng ng mga Democrats, so political, no? Outspoken siya, pro-abortion siya, anti-Trump siya, anti-America. Okay? Travis Kelce was not a big-time celebrity. So suddenly, this dude who I've never heard of, and you've probably never heard of, it becomes the face of Bud Light. Okay, yan Travis Kelce na yan. 15 years na ako sa Amerika, no? Hindi ako fan ng NFL, pero hindi yan sikat. Hindi yan sikat, no? Sumikat lang yan dahil kay Taylor Swift. And nung na-involve siya kay Taylor Swift, kaya 'di ba, mapapansin niyo nung nag-host si Jokoy nung awards night, isa sa mga jokes niya is every time daw magbe-break ang yung NFL game na yung Kansas City Chiefs, kung magko-commercial, palagi daw pinopokus yung camera kay Taylor Swift. A little strange choice, isn't it? This premier athlete became the face of Pfizer and the COVID-19 injection. Travis, did you know you can get this season's COVID-19 shot? 18%. So related, ha? Related. So imagine niyo, binuild up silang dalawa, power couple, no? Dahil meron silang silbi para dito sa
sa liberal agenda. Yan, pinopromote yung box, oh. of voters say they're more likely or significantly more likely to vote. Di ba sa atin din, usong-uso yung mga artista ginagamit ang politiko, di ba? Oh, shout out kay Tony Gonzaga, di ba? Kasi may percentage na mga followers nila ang susundin kung sino yung iboboto nila. So, abangan nyo, no? Nagulat talaga ako, pumasok sa finals ng NFL ngayon yung Kansas City Chiefs. A totally unknown, ibig sabihin hindi siya sikat na na NFL team, ngayon papasok sa Super Bowl. So alam na natin kung sino mananalo diyan. No, kaya isa rin to siguro sa katibayan na yung NFL luto, rigged, no? And meron pa ako nakita na post na yung NFL daw. For candidate endorsed by Taylor Swift. This published today from the New York Times. Ayan. Predictive programming? Oh yeah. Di ba pinendorse niya last time si Biden? So malamang i-endorse na naman nila. Parehas na sila mag-endorse kay Biden this year after siguro ng election. So may nabasa pa akong shucks, hindi ko yata na-save na yung yung NFL hindi siya talaga ito, maganda to. Ito, maganda to. Do you know that the NFL has in common in pro wrestling and roller derby? The NFL is not registered as a sports league, but a sports entertainment business. So yung NFL pala parang wrestling din, no? Moro-moro lang yung labanan. Alam na natin kung sino mananalo. Kasi for entertainment lang siya. So imagine niyo pinasikat nila si Travis Kelce. Nagpo-promote ng ganito, 'di ba? Bayad ng Pfizer. Tapos ngayon ipo-promote nila si Biden. Abangan niyo, ipo-promote nila. So alam na, no? Okay, so with all that na sinabi ko sa inyo, na pinakita ko sa inyo, ano sa tingin nyo? 'Di ba? Inamin mismo ni Taylor Swift. 'Di ba? Na connected siya kay Soros. Kayo, mag-research kayo kung sino si George Soros. No? And base sa mga pinakita ko pang mga pictures, ano sa tingin nyo? Hanggang ngayon ba, Swifties pa rin ba kayo? O fan pa rin ba kayo ni Taylor Swift? Let me know what you think, guys. Thanks for watching. Bye.